Anong kabangagan na naman ba ito mga kababayan? Akalain nyo. Nagalit! Nagalit ang Palasyo Malacanang mga kababayan sa pamamagitan itong kanilang tsakadal na si Claire Castro. Dahil, anila mga kababayan puro kayo reklamo. Akala nyo daw kung sinong mga perpekto mga kababayan itong mga nagre-reklamo. No one is perfect daw mga kababayan. Hindi naman lahat perpekto. Tayo ay tao lamang daw mga kababayan, nagkakamali at hindi daw magaling mga kababayan. Lalong-lalo na first time mo pa lang. Kaya ang panawagan ng Palasyo Malacanang ngayon mga kababayan sa sambayan ng Pilipino, bigyan nyo naman ng tsansa. Pangalawang tsansa itong sinangagba daw mga kababayan para maipakita ang galing niya. At nang sa gayon, papalakpak na daw kayo mga kababayan. Oh, I love it. Gaya naman mga kababayan, hindi mapigilan itong si Guanzon na mapatawa at mapatanong na lang mga kababayan. Na ano ka bangag? Anong pinagsasabi mong second chance? Walang second chance ang pagka-presidente daw mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Si Auntie Claire at si BBM, they're asking for another chance. Bigyan na naman kami ng pangalawang pagkakataon. First time ko lang naging presidente Sa pangalawang beses na maging presidente siguro ni Bangag mga kababayan, baka gagaling na siya. Walang second chance sa pagka-presidente? Ano ka ba, Bangag? Ba't ka tumakbo-takbo na hindi mo kaya? Una ang isip mga kababayan Kung siguro kung ano lang mga kababayan yung paggalingan lang magguni-guni. Champion yan sila Bangag. Akala siguro nila mga kababayan na ganun lang kadali patakbo ng bansa. Palibasa mga kababayan, Lucky Salayaw, Jeff Prox, akala nila ang pagpapatakbo ng bansa kagaya lang ng dati. Na patihatihaya lang sila mga kababayan, nakabikaka. Di ba sinabi ko na yan noon? Hindi mo talaga kaya. Hindi lang dahil hindi ka nagtapos ng college, dahil hindi ka naman nag-aaral. Special diploma kagaya ni Pacquiao mga kababayan. Dahil alam mo na ang ginagawa mo doon. Ilang years siya sa college mga kababayan? 7 years nga ba? Tapos second year lang ang inabot. Anong ginawa mo? 7 taon. Kung hindi ka bulakbol mga kababayan, Pero dahil wala ka talagang abilidad, saka wala ka talagang hardship na dinaanan. Wala kang trabahong tinapos. Hindi daw dumaan mga kababayan sa hirap ha. Umamin siya mismo sa interview mga kababayan na lumaki sila sa sarap. Ni minsan mga kababayan, hindi sila dumaan sa hirap. Wala kang project na legacy. Wala, inangking lang niya mga kababayan yung mga build ni Tatay Digong. Pati nga yung pangako nilang windmill mga kababayan na papel. Ni papel na windmill, wala. Ay, naku, Bangag. Wala kang pinakitang kabutihan na talagang puro kasamaan, kahudasan, pusong kabutihan. kaimpaktuhan. Lahat ng ginawa mo, BBM, para lamang sa iyong sariling kaligayahan at satisfaksyon. Kasi adik ka Udik. I know why you really wanted to be president. Kasi mga kababayan, gusto niyang ibalik muli ang kanilang mga kababayan. Sarap dati. Tapos, gustong bawiin mga kababayan yung perang nanakaw ng kanyang tatay na nawala. Eto, paghihiganti. Talagang paghihiganti mga kababayan sa sambayan ng Pilipino dahil pinasipa sila dati. Ang plano daw noon dati mga kababayan na habang kaya ni Marcos Sr. mga kababayan na hindi mamatay, ay hindi talaga bababa bilang presidente dahil bago siya mamatay mga kababayan, si Bongbong Marcos ang kanyang ipapalit. Kaya nga si Imelda nagkakandara pa mga kababayan na maging presidente ulit ang kanyang Marcos na Jr. Sabi ni Aimee addict. Because, Ngayon, natupad na mga kababayan ang pangarap nila na maging presidente ang Bangag. Nakaw na naman. Tapos, another cycle mga kababayan ang bubuo. Ito namang mga kababayan, si Sandro. Hay nako. Sabi mo, you wanted to reform kasi recover the name of your father. Diyos ko Lord, wala nang recover the name of the father. Unang upo pa lang niya mga kababayan, sinira na niya.
Dumating na nga tayo na na-convert tayo mga kababayan ha. Simula nung pinalibing ni Tatay Digong si Marcos Sr. Nasabi natin, okay pala itong si Sr. At least baka na lang mga kababayan, nadala lang ng fake news o ganyan. Pero ngayon, nabulok kayo sa impyerno, mga Marcos. Ito lang, you really wanted power and money. Talaga, reinforce ka pa ni Martin Luther King yung pinsan mo. Lalong Martin lumala. Luther King. Ngayon, sino naman yung presidente mo? Si John V. Remulla? John Vic? Tapos si Lacson mga kababayan, umaasa pa na siya ang i-standard bearer. Pisot, Lacson. Lex ka na dati. Move on, girl. Pinky. Ngayon si John Vic, pangampanya ka na, John Vic. Bigyan ka namin ng head start. Ewan lang natin Come on. Who talks about law as if he's a lawyer? At sino ang vice president? Si Sandro? Na naman. Ay, nako Sawa na kami sa iyo, Bongbong Marcos. Hindi na pwedeng another Marcos. Pati mga Ilocano ayaw nang bumoto sa iyo. Nasaan ang Solid North, mga kababayan? Wala na. Chavit Singson, wala na. At sa anak mo, Vice President si Sandro, isa pa. Isa pa. Ano sabi ni Manang Amy mo? Lahat kayo Adik daw, sabi ni Amy. pati si Sandro. Tapos inalok pa daw ang kanyang anak mga kababayan, parang dinamay pa sa Pati kaadikan. mga anak mo. Lahat ng mga anak mo. Grabe ang sama ng galing ganyan. Balita. Pati si Vinny, may project pala eh. Aroy. Pati yung mga kababayan. Para tayong Yan, buong pamilya na ng magnanakaw. ibinalik sa martial law period without the label. Mas malala pa ito mga kababayan dahil wala pang martial law, ganito na. Paano na lang kung magdedeklara ng martial law? Na ninakawan tayo, nanikawan ng todo, mga crony, mga best friend nandyan sa mga department heads, BIR, godson niya, inaanak niya. Kaya, Aroy, Hindi niya inutusan, hindi niya matigil. Kasi very, very close sa kanya. Yan ang problema. Mga wrong decisions. Basic eh. You just don't have it, BBM. You just don't Why have don't it. you just make our new year happy and resign? Oo nga, no? No second chance. Layas. No second chance for you, BBM. Pag-usapan po natin ngayon, isang bagay na napakalayong nangyari sa Pilipinas, ang paglusob at pagkidnap ng Amerika. Ano na naman ito, Rocky? Attorney Rock, oo nga mga kababayan, importante ito. Sana Trump di ba, ang reason ni Trump kababayan is durugista daw ito si Maduro. Kaya kinidnap nila at pinanagot mga kababayan doon, niliti sa Amerika. Sabi ni Amy, durugista din ang kanyang kapatid na si Ngagba. Baka badukot din ito mga kababayan ng Amerika. Hindi na. Magpapasalamat. Magpapasalamat ang marami siguro mga kababayan kapag ganon. Sa presidente ng Venezuela na si Maduro. Now, unang-una po Dito mayroon tayong Maduro din mga kababayan. Madura. Bakit tayo dapat Dura. mapahala dyan? Well, kasi po tayo ay isang bansa na gaya ng Venezuela ay walang laban sa mga superpowers. Ang nangyari po dyan sa Venezuela, linusob ng Amerika ang Venezuela at kinidnap ang kanilang presidente. Dahil di umano siya ay isang drug lord. Kaya nga po ngayon, ang kulit. Dito sa Pilipinas, ang sabi ni Amy, si Amy nagsabi ha, kapatid na mismo mga kababayan, bakit pa tayo kukontra? Anya, adictus benedictus nga, si Bangag. Larawan na rinelease ng President Trump ay nandun na sa opisina ng Drug Enforcement Agency itong si Maduro. At ang ginawa nga ni President Trump ay talaga naman pong large-scale invasion ng Venezuela ang ginawa ay napakadami pong mga plano, napakadami mga barko, binuhos ang buong hukbong sandatahan ng Amerika para makidnap si Maduro. Pero nakapagtataka, bakit naman kinakailangan ganyang kalakas pang dahas ang gamitin? Alam naman nila na walang kakayahan. Show of force. Show of force. Venezuela para depensahan ang kanilang mga sarili. Siyempre po, nakakaabala yan sa bansang Pilipinas dahil tayo, pwede rin tayo lusubin na mas makapangyarihang bansa. Ang sinasabi ng Amerika, re-restbakan tayo, pero please lang, ha? Ang alam natin, minsan hindi naman nag-rest back ang Amerikano kung wala siyang pang-nasyonal na interes. So lahat ng mga bansa gaya ng Venezuela, gaya ng Pilipinas, ay dapat maabala kapag ang mga malalakas na mga bansa ay gumagamit ng dahas para makamit ang kanilang objective sa kanilang pangbansang relasyon. Unang-una po itong ginawa ng Amerika ay ito po'y pinagbabawal sa larangan ng international law. Pinagbabawal po ang paggamit ng dahas. Kinakailangan lahat po ng mga issues na dapat maresolba sa panig ng mga iba't ibang bansa ay masolusyonan sa mga mapapayapang mga pamamaraan. Yan po ay nakasaad sa UN Charter
na kinikilala natin na hindi lang binding sa lahat ng UN members, kundi ito po ay restatement ng tinatawag na nakagawian ng international law or customary international law. Yung paglusob din po sa Venezuela, yan po ay labag sa soberenya ng bansang Venezuela. Oh. Kaya nga mga kababayan, inuna na nila ang ICC, no? Na sinanction agad mga kababayan dahil, sige, you try to, arrest us. Talagang lulusubin ka rin namin. Kasi talaga namang bilang isang malayang soberenyang bansa, hindi dapat linulusob ng kahit sinong mga dayuhang bansa ang mga independenteng bansa. Yan din po ay labag doon sa immunity ng isang presidente para maaresto sa kahit anong krimen. Kaya nga po nagpuputok ang bochi ng marami ngayong mga leader sa buong daigdig kasi kahit gano'n kang kasamang tao, pag ikaw ay presidente, ang una mong responsibilidad ay gawin mong katungkulan. Ewan na natin kung talagang anong purpose niyan mga kababayan. Yung oil ba o talaga nga bang drug lord yung si Maduro mga kababayan at sinasabotahe ang Amerika, nagpapasok ng patinding cocaine doon para sirain ang Amerika mga kababayan, or both, pwede both, either way mga kababayan, kung basta mayroon lang yung isa talaga na kung nagpapasok talaga si Maduro ng droga sa Amerika, ay pwede pang ma-justify mga kababayan. Galit tayo sa droga pero hindi rin mga kababayan dapat na nasipa si Maduro tapos iti-take over din ng Amerika mga kababayan ng production ng oil oil production dyan sa kanilang lugar mga kababayan, dahil parang masama din sa parang nagti-take advantage din mga kababayan. Doon sa iyong mga mamamayan na naghalal sa iyo. At alam natin na kapag sila ay kakasuhan, kahit ano pang nationality niyan, mababaliwala yung mandatong binigay sa isang presidente at imbis na maglingkod sa kanyang mga kababayan, didepensa ng sarili. Ito, hindi lang siya dinimanda sa US, sapilitan pang kinidnap at ngayon ay ihaharap sa isang hukumang Amerikano. Yung pagdukot po kay may bitay ba? May bitay ba sa Venezuela? Naku, marami pong maraming analogy. Kumbaga, marami tayong paghahambingan sa nangyari kay Tatay Digong. Ang pagkakaiba lamang. Samantalang sa atin ang nagkanulo mga kababayan kapwa Pilipino. si Maduro, na presidente ng Venezuela, ay dinukot ng mga dayuhan. Si Tatay Digong talagang mga Pilipino pa ang nangidnap para dalhin sa daig. Pero siyempre, habang tayo po'y tumututo kasama si John Vic doon mga kababayan John Vic Rimulya. sa paglilitis ni Tatay Digong sa isang hukuman dahil ito'y paglabag sa soberenya ng bansang Pilipinas, ganyan din ang pagtutol ng mga sambayanan ng Venezuela kasi kung totoo na engage sa drug trafficking kanilang presidente, dapat yung bansa nila ang maglitis dyan. No? Ang ginagawa ng Amerikano kasi yung batas niya ang laban sa droga, binigyan niya ng extraterritorial application. Hindi kasi if ever mga kababayan si Maduro ang talagang nagpapasok sa apektado ang Amerika kung pinasok sa US mga kababayan ang mga produkto ni Maduro, talaga makikialam. Kung sa lang doon mga kababayan, ninawa lang ni Maduro lang sa Venezuela, hindi siguro makikialam ang Amerika. Pero pinapasok sa kanila Ginawa na rin din dati mga kababayan in history, yung Great Britain. Yan ang ginawa nila sa China. Papasok ng opioid doon sa China dahil binangag nila mga kababayan ang mga tao. One way to defeat them is to gawing addict mga kababayan. Ngayon sa Amerika, ang dami ng addict. Kung gayon mga kababayan, pinapasok doon sa Amerika, mukhang justified. Pero dapat, hindi na kinontrol ng Amerika ang oil production din nila mga kababayan. Hayaan na lang. Kung gusto, mag-invest na lang sila. Mantakin ninyo, binigyan niya ng visa miski hindi na sa teritoryo ng Amerika na nagpapakita talaga na ito'y lumalabag hindi lang po sa soberenya, ito'y talagang lumalabag doon sa sovereign equality of states kasi lumalabas na mas malakas talaga na di hamak ang Amerika at sa larangan ng international law, pinakita ng Amerika sa paglusob sa Venezuela at pagdukot sa presidente ng Venezuela na might is right, na hindi naman po dapat. Kaya might is right. Para magkaroon naman ng pagkapantay-pantay ang mga bansa, mahirap, mayaman, maliit, malaki, sa mata ng batas, dapat tayo pantay-pantay. Pero yan po ay binasag ng Amerika ngayon at pinatunayan na kapag ikaw ay makapangyarihan, po pwede mong bodybuildin. Baka sana hindi magkagera na tuluyan. Wala nga tayong training ng ROTC at saka mga kababayan, military training. Ano kung magkagera? Sino ang ipa-frontline natin? Sina Percival, Diyos ko Lord. Papangitan ng mukha mga kababayan. Pwede lang gera sa
Papangitan ng mukha, panalo na tayo. Babala natin sa kanyon sina Percival, sina Sir Jokno, sina Raulul Manuel. At itong mga NPA. Gusto nyo ng gera o doon kayo makipaggera sa China? At sa sa ibang bansa. ang mga batas. So ngayon, ang epekto niyan, wag dapat magreklamo ngayon ng Amerika kapag ang Russia ay tuluyan ng Lusubin hindi ng lamang sa Ukraine, kundi sa iba't ibang parte. Tapos ang China, din mga kababayan, lulusubin din ang Taiwan na ang Taiwan kanilang teritoryo Parang yan. Europa, kasi ginawa rin naman yan ng Amerika. Ang China, kapag tayo linusob ng China dahil sa Taiwan, dahil tayo ay nagpagamit ng teritoryo natin sa ang mga Amerikano. At talagang sasabihin natin, China, kaibigan tayo, ang kalaban mo lang ng iyong bangag dyan, Yan lang ang awayin mo. Nagera para protektahan ng Taiwan. Ayan. Huwag mo kami idamay. Kusing gawlo, butsikik, chongkoy la, friends tayo. Ang kalaban mo lang is bangag. Reklamo ngayon kung hindi tayo magsasalita na mali ang nangyari sa Venezuela, samantalang yan din ang kinatatakot natin. Na isang mas malakas na bansa ay pwede tayong lusubin at kunin ang ating teritoryo gaya ng ginawa ng Amerika. So ngayon, wala na pong pretension sa Amerika. No more pretension. Balik tayo sa panahon ng colonialism. Balik tayo sa panahon na might is right. Kita nyo, ang kaya naman ng mundo, yung mga mayayaman at malalakas na bansa, sinakop at sapilitan. Kawawa ang mga anak natin dito, mga kababayan. Ang yaman ng mga bansang binusog nila. At yan naman po talaga ang motibo ng Amerika. Huwag po kayo magpalindang. Sasabihin nila, ito'y kabahagi ng war on drugs ni President Trump. Pero ang katunayan po, ang Venezuela ang pinakamalaking oil reserve sa buong daigdig. Sa panahon na naghahanap ng alternatibo. Yan nga. Kung talagang, mga kababayan, hindi yan ginagamit na rason lang, hands off na lang sila sa oil. Doon na lang sila sa mga kababayan, pagdakip kay Maduro. Kung saan kukuha ng langis sa Amerika dahil nga po nakikipaglaban sila sa Russia, obvious na intensyon talaga ng Amerikano ay kunin yung langis ng Venezuela. Ngayong ang Russia ay sinasanction nila, no? Kasi alam naman natin na kapag nagkulang ang supply ng langis sa Amerika, talaga naman pong mapipilay ang ekonomiya. Ngayon, hawak na ng mga Amerikano ang pinakamalaking oil reserve sa buong daigdig. Mas marami pa sa oil reserves po ng Saudi Arabia. Grabe, no? Yan po talaga ang totoong motibo. Bagamat ginaya ni President Trump yung war on drugs si Tatay Digong, pero sa katotohanan lamang, ano ba naman ang kinalaman ng Venezuela doon sa pagiging addict ng mga Amerikano? Number one na ginagamit sa Amerika naman po ay fentanyl, no? At ang cocaine, hindi naman po number one na pinanggagalingan ng cocaine ng Venezuela. Pero rin, marami rin sa Amerika, mga kababayan, yung coke. Po, ibang mga Latin American countries ang talagang pinanggagalingan ng karamihan ng cocaine na ginagamit din ng mga bangag dyan sa Pilipinas. So wag po tayo magpaninla. Linusob ang Venezuela dahil sa kanilang langis, dahil kinakailangan ng mga Amerikanong langis. Ang palusot ay pinanggagalingan daw na pinagbabawalan na droga ang Venezuela, pero gaya ng paglusob nila sa Iraq noong mga panahon na linusob din ng Iraq at saka ng Amerika ang Iraq, ang motibo palagi po ay langis. Kaya kung ako'y may access sa US stock market, mag-i-invest na ako sa mga oil companies, lalong-lalo na yung mga oil companies na nalilink kay President Trump, dahil sigurado ako. Bakit? Tataas. Ni President Trump na nasa industriya ng langis ang siyang makikinabang sa paglusob at pag-occupy ngayon ng Amerikano ng Venezuela. Pero wag po kayong makakalimot, kung nagawa nila ito sa Venezuela, pwede mangyari rin yan sa Pilipinas. Wala tayong langis Ang langis na natin dito sa mukha ni Lisa Marcos, mga kababayan. Sabihin natin na ang interes ng Amerikano ay grabe. Doon, mga kababayan. Marami din langis. Sa mukha ni Admiral. Ating strategic importance, hindi rin po yan imposible na kapag nanalo si Sara Duterte at nagdesisyon si Sara Duterte na paalisin ang mga puwersa ng Amerikano sa Pilipinas, pwede nilang sapilitan na sipain din si Inday Sara. Hindi. Depende yan, mga kababayan, sa sa rating. Kagaya ni Tatay Digong, hindi nila kinaya, mga kababayan, na kantihin dahil grabing support ng sambayan ng Pilipino. Duterte, bagamat siya ay magiging halal ng taong bayan. Ngayon naman po, hindi naman nila sisipain si Marcos dahil si Marcos ay napaka-tapat ng tuta ng mga Amerikano. Basta suportahan siya ng mga Amerikano, hinahayaan niyang gamitin ang ating teritoryo. So, diba? Ang sabi nga, mga kababayan is merong under the table sina Bangag at saka si Marcos. Anyway, balik po tayo kay Tatay Digong. Ihaharap nila si
si President Maduro sa harap ng hukumang Amerikano, Hmm. bakit dapat ipagpatuloy yung paglilitis na yan? Alam natin na mali ang pamamaraan para makuha yung pagkatao ni President Maduro. Yan po aking sinasabi. Kung hindi natin ilalabas Pero sa Amerika mayroon legal yan sa kanila mga kababayan Nakasulat yan sa kanilang sa ligang batas na pwede. Pero sa ICC mga kababayan, hindi na pwede dahil maliwanag doon sa rules sa ICC na dapat dumaan sa local court. yung pagiging legal ng pamamaraan ng ICC kung paano nakuha ang pagkatao ni Tatay Digong, talagang mga bansa ngayon mangingidnap na lamang. At dahil ito'y ginawa ng mga Amerikano, ay nako, hindi po imposible na anytime now, ang mga Ruso naman ay kikidnapin ng mga judges ng ICC dahil nga po, pinatunayan ng Amerikano ngayon Sige, na go! ng bansa sa Gusto namin yan. Pakailam sa batas. At talaga naman po kung merong rule of law, hindi po dapat kinukonsente ang pangingidnap bilang pamamaraan para magkaroon ng jurisdiction sa pagkatao ng isang akusado, ang isang hukuman. So, ngayon nakikita nyo kung bakit galit na galit ang marami sa atin doon sa ginagawa ng ICC. Kasi nga po, hindi po pwede na itama isang pagkakamali sa pamagitan na naman ng isang pagkakamali. Sabihin na nating drug lord itong si Maduro, na ako naman ay nagdududa kasi hindi naman po pwede maging presidente yan na maging mahal ng taong bayan kung siya talaga ay drug lord, no? Ewan na natin din. Kasi mga kababayan naging narco state na ba yan? Venezuela? Bakit naman kinakailangan pang labagin ang soberenya ng isang bansa, gamitan ng dahas na pinagbabawal sa larangan ng international law at kidnapin ng presidente? At kung ito ang tamang pamamaraan para magkaroon ng jurisdiction ng hukuman, anong tawag mo sa mga hukuman ng Amerika na maglilitis kay Maduro? Hindi ba dapat yan ay tawagin kangaroo court? Kasi sa murat mula, sila mismo ay lumabag ng batas para ipatupad ang kanilang batas. Tama ba yun? Di ba? Kung ang nais natin ay mapatupad ang batas, dapat pati yung pamamaraan kung paano nakuha ang pagkatao ng akusado ay dapat sang-ayon din sa batas. Butas, ang butas. sa Pilipinas, yung mga hindi nakakakita kung bakit mali ang pagpapatuloy ng jurisdiksyon ng ICC kay Tatay Digong, gayong siya ay kinidnap at nilitis na wala ng jurisdiksyon ng hukuman, ngayon nakikita nyo kung bakit mali yan. Kasi pwede na kahit sinong bansa, basta sila ay makapangyarihan, pwede na silang mangidnap para ilitis ang kanilang mga kalaban. At yan nga po nangyari na mapait na karanasan ni President Maduro. Now, wala po akong ties sa Venezuela, bagamat alam ko Venezuela, sinuportahan po ako nung ako po tumakbo ng International Law Commission dyan sa US. At ako naman po ay nagpadala ng letter doon sa kanilang foreign minister at dating ambassador sa Pilipinas na nakikibahagi po tayo, nakibahagi tayo ng ating solidaridad sa bansang Venezuela. Solidaridad. Sa po ang ginawa nila sa paglusob sa teritoryo ng Venezuela at sa pakidam ng kanilang mga presidente, at kung tayo makakatulong para magkaroon ng katarungan ang paglulusob at pangingidap sa kanilang presidente, ay tayo naman po ay handang tumulong. Dahil yan naman po ay utang na loob ko Huwag na makialam. Huwag na tayong makialam. sa pagsuporta ng bansa ng Venezuela nung ako po ay kumandidato para sa isang UN elective post. Anyway, mga kaibigan, huwag niyo pong isipin na palibasa malayo ang Venezuela, walang pakialam ang Pilipino. Ulitin ko po. Ay, may problema tayong malaki dito. Itong bangag. Unang-una, ang pakialam po natin kasi po labag ang ginawa ng Amerika sa larangan ng international law, at ang international law ay narariyan para magkaroon ng pagkakapantay-pantay mga bansa. Mahirap man, mayaman man, malaki man, maliit man, sa mata ng international law, lahat tayo pantay-pantay. Ang ginawa ng Amerika ay illegal dahil ito po ay labag sa pagbabawal ng paggamit ng dahas. Ang tawag po dyan ay crime of aggression dahil sila po ay gumamit ng dahas laban sa isang bansa na hindi naman by way of self-defense or hindi rin authorized ng UN. Yan din po ay labag doon sa non-intervention dahil wala pa kailang ang Amerika kung paano patakbuhin ang gobyerno ni Maduro. Kasi yan po ay karapatan ng mga malayang estado na hindi dapat pinaghihimasukan ng kahit sinong mga banyagang bansa. At siyempre, yan po ay labag din dahil yan po ay labag doon sa kapangyarihan ng Venezuela na kung meron talagang pagkakasala itong si Maduro, talagang mga hukumang Venezuela lamang at mga piskal na Venezuela ang dapat maglitis. At ang implikasyon sa Pilipinas niyan, kung mababawaliwala ang international law, mawawala din yung protection natin na binibigay ng international law at pwede na rin tayong lusubin ng kahit sinong mas malakas na bansa sa atin. So kinakailangan po, idagdag po natin ang boses natin sa boses ng napakaraming mga mamamayan ng daigdig na nagsasabi na illegal ang ginawa ng Amerika na paglusob sa Venezuela
at pakitap sa kanyang presidente dahil po pwedeng ang susunod na lulusubin at meron ko kidnapin na naman sa ating bansa ay ang bansang Pilipinas na ngayon po ay naging karanasan na natin kung paano kinidnap ang dating Tatay Digong at pinadala sa hukumang ICC na wala ng ICC! jurisdiction. Paano po tayo naggagaliti sa galit dahil illegal yung pamamaraan na ginamit para makuha ang pagkatao ni Tatay Digong. Ganyan din po nararamdaman ng mga taga-Venezuela at ganyan din po ang dapat maramdaman ng lahat ng mga mamamayan ng daigdig nito na naniniwala na hindi man perpekto ang sistema ng UN sa ngayon, yung mga prinsipyo ng UN kasama na ang pagbabawal sa paggamit ng dahas at pagkapatay-patay ng mga bansa at yung pulisiya na hindi dapat naghihimasok sa pagtatakbo ng gobyerno ng mga independenteng bansa. Ito po ang mga pamamaraan na nagagamit natin kung bakit sa ngayon hindi pa tayo nagkakaroon ng pangatlong pandaigdigang digmaan. So kung gusto po natin mapapatuloy ang mapayapang Kapag gera mga kababayan, disgrasya tayo. Hindi pa naman tayo marunong humawak ng baril. pamumuhay natin sa ngayon, miska hindi perpekto ang daigdig, kinakailangan respetuhin po ang batas at kayong mga Pilipino, dapat huwag niyong kalimutan. Tayo rin po naging biktima ng kidnapping at kung gano'n nasaktan ang ating damdamin dahil linabag ang ating soberenya at linabag yung immunity ng isang presidente, assuming syempre yan ang pagkakaiba kay Tatay Digong dahil si Presidente Digong naman wala ng immunity. Kaya nga sinasabi niya, since wala na siyang immunity ngayon, idemanda niyo siya sa lokal na hukuman. Pero mantakin ninyo, kung si Inday Sara ang presidente at ayaw lang ng Amerika si Inday Sara pinagbitangan na extralegal killing, anong mararamdaman niyo kung kinidnap ng Amerika, dinusob ang Pilipinas at kinidnap ang Inday Sara pag siya ay presidente at dadalhin sa Amerika para litisin, supposedly for extralegal killings. Diba? Hindi ka manggagaliiti rin sa galit dahil parang pinaniwala. Galaiti tayo, pero wala tayong magagawa dahil mahina tayo Maging independyente bilang isang bansa, lalong-lalo na tayo ang kauna-unahang republika sa buong. Pero hindi mangyayari yan. So, dahil kinakailangan po, lawakan natin ang pag-iisip. Kinakailangan isipin natin kung anong pakialam natin dito sa mga nangyayari sa ating daigdig at napakalaki po ng pakialam natin dito sa nangyari sa Venezuela kasi gaya ng Venezuela, tayo po ay hindi kasing lakas ng mga malalakas sa bansa at tayo po ay po pwedeng Tatay Digong nga mga kababayan, hindi nga ginawa, di ba? lusubin at kidnapin ng ating mga leaders dahil lamang sila ay tinuturi na kalaban ng mga malalakas na mga bansa. Okay po, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. Maraming salamat. O ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.